Magandang araw po o magandang gabi kung saan man po kayo naroroon. Ito po ulit si Tito Rawi sa isang educational vlog. Bagay na pag-uusapan natin tungkol dito sa isang talakayan ng biological composition ng utak, ng puso, at ng kanyang mahiwagang komposisyon na bumabalot dito patungo sa ating espiritual na kabuhayan. Tayo kung minsan nagdidesisyon na utak lamang ang gamit natin. Kung minsan naman ay puso din lang ang ginagamit natin. At kung minsan naman ay both. Tunghayan natin kung anong masasabi ni GA o ni ChatGPT sa bagay na ito. Ito ang final compiled version ng Puso at Utak, Sayaw ng Buhay at Desisyon, na Tagalog heavy at may spiritual layer. Title, Puso at Utak, Sayaw ng Buhay at Desisyon. Sa bawat tibok ng puso natin, may hiwaga na bihirang mapansin. Ang puso, kahit maliit, ay may sariling rhythm at galaw, isang sayaw na tila independyente sa utos ng utak. Ngunit paano nga ba tayo nagdedesisyon? Ano ang papel ng puso sa bawat pagpili natin sa buhay? At paano natin malalaman kung alin ang dapat sundin? Tingnan muna natin ang utak. Binubuo ito ng bilyong neurons na nag-uusap sa pamagitan ng electrical at chemical signals. Dito nagmumula ang mga utos sa katawan, galaw, reaksyon, pati stress at emosyon. Ngunit hindi ito direktang nagpapatibok ng puso. Ang puso mismo ang may sariling electrical system. Sa loob ng puso, may tinatawag na sinoatrial node o SA node, natural pacemaker ng puso. Dito nagsisimula ang bawat tibok, nagpapadala ng signal sa iba pang parte ng puso para sabay-sabay itong mag-contract at mag-pump ng dugo sa katawan. Kahit wala ang utak, tuloy pa rin ang tibok ng puso. Ngunit sa buhay, hindi puro biology ang nangyayari. Madalas nating maramdaman na may gusto ang puso na hindi sinasangayunan ng utak. Halimbawa sa pag-ibig, passion o instinct. Ang utak ay nagre-representa ng lohika, analysis at planado. Ang puso ay may sariling rhythm, sumusunod sa damdamin at instinct. Sa maraming sitwasyon, nararanasan natin ang drama. Ang puso ay nagsasabi ng isang bagay. Ang utak naman ay may ibang payo. Dito natin natututuhan ang pinakamahalagang aral, kung paano pumili ng tamang desisyon, alin ang dapat sundin, puso, utak o pareho. Kapag ginamit natin ang puso lang, madalas tayo ay sumusunod sa damdamin, sa pasyon, sa instinct. Nagdudulot ito ng mas malalim na emosyon at kasiyahan, ngunit minsan may kaakibat itong panganib o pagkakamali. Ang puso ay walang kalkuladong lohika, ngunit may katapatan sa tunay na nararamdaman. Kapag utak lang ang ginamit natin, rational at planado ang desisyon. Maiwasan natin ang panganib, makagawa tayo ng kalkulado at maayos na hakbang. Ngunit minsan, walang kasamang emosyon at maaring makaligtaan ang tunay na damdamin o ang mga pagkatao na magpapatibok ng puso. Ang pinakamagandang desisyon sa buhay ay kapag nagkakaisa ang puso at utak. Tulad ng sayaw, ang utak ang nagtatakda ng steps, pero ang puso ang nagbibigay ng rhythm, energy, at emotion. Ngunit alam natin sa bawat tibok ng puso, may isang himala. Bukod sa glucose, oxygen at electrical signals, may isang misteryo o milagro na nagpapagalaw sa puso, isang regalo na nagpapakita ng presensya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang puso ay mas marami pa sa science. Ito rin ay simbolo ng ating kaluluwa, ng ating damdamin, at ng katotohanan na pinapakita ng Diyos sa atin. Kapag pinakikinggan natin ang puso at utak ng sabay at tinatanggap natin ang himala sa bawat tibok, nagiging buo ang ating desisyon at mas malinaw ang landas sa buhay. Sa bawat tibok ng puso at bawat signal ng utak, natututuhan natin na ang buhay ay isang sayaw ng damdamin at lohika. Kapag ginamit natin ang puso at utak ng magkasundo at pinapahalagahan ang misteryo at himala sa puso, ang presensya ng Diyos bilang katotohanan at gabay, nagiging kumpleto ang ating sayaw at mas malinaw ang ating landas. Tandaan natin, puso at utak, magkahiwalay sa galaw, ngunit nagkakasundo sa sayaw ng buhay, desisyon, at pananampalataya. At muli, ako po ay nagpapaalam sa inyo. Ulit si Tito Rawi. Sana po nagustuhan nyo itong aking vlog na to. Isang kaalaman
bagong kaalaman kung paano tayo ay magdesisyon sa ating pamumuhay. At kung nagustuhan po ninyo ito, please comment, like, share, and subscribe. Marami pong salamat uli at magandang buhay po sa inyong lahat.